Hello mga kaigo! Welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Ako po si Dean Eisenhower at isa pong registered criminologist. At mga kaigo, nagdi-discuss po tayo ng mga topics pagdating po as long as related sa criminology and criminal justice. Ang tanong mga kaigo is, mahirap po ba ang kursong criminology? Or rephrase natin, madali po ba ang kursong criminology? Ito po ang assessment ko dyan mga kaigo. Siyempre, naging criminology student tayo ng 4 years. At mahigit 10 years na po tayo nagtuturo sa criminology education. At ito po ang tingin ko dyan. Sa akin kasi mga kaigo, hinahanay ko po ang criminology sa mga mahihirap na subject dito sa Pilipinas. Kumbaga, ina-align ko siya. Or yung kursong criminology, sinasama ko siya sa mga kursong mahihirap. Nasa tingin natin mahihirap na kurso. At ito ang aking dahilan. Bibigyan ko naman kayo ng aking basis ng justification or reasons bakit po nasabi ko na hindi madali ang kursong criminology or yun nga, nakahanay dun sa mga mahirap na kurso dito sa ating bansa. So bibigyan ko po kayo ng 3 reasons or 3 basis justification kung bakit ko nasabi yan. Ang una mga kaigo is, ang criminology course kasi, may mga law subjects po yan. At alam naman natin mga kaigo na pag sinabing law subject, obviously, mahirap talaga yan. Hindi na kailangan i-explain pa further kung bakit mahirap ang mga law subjects. Kasi sa law, bakit? Bigyan ko na lang kayo, Bakit nasasabi natin na mahirap talaga ang mga law subject? Kasi you need to memorize yung mga provisions ng law. Yan, yung mga general rule, yung general rule may exemption, yung exemption may exemption pa. And you will do a lot of reading. Talagang magbasa ka ng napakaraming cases siguro or mga jurisprudence or yung mga provisions ng batas. Kasi sa criminology course mga kaigo, there are 4 primary law subjects po na pinapag-aralan ng criminology student. Andyan po yung Criminal Law Book 1, Criminal Law Book 2, Evidence, and Criminal Procedure and Court Testimony. At mga kaigo, hindi lang po yan na law subjects ang pinapag-aralan, yung nabanggit ko na 4. Andyan din po yung mga special penal laws na pinapag-aralan din ng mga criminology student. Ano ang mga yan? Andyan po yung batas pagdating sa juvenile delinquency or yung RA 9344, di ba? Andyan din yung batas pagdating sa probation system of the Philippines or yung PD 968. Of course, andyan din yung RA 9165 or pagdating sa droga po yan. Yang mga yan, pinapag-aralan po ng criminology students. Kaya hindi lang mga book 1, book 2 evidence ang pinapag-aralan, pati din yung mga special penal laws na tinatawag. Okay? Ngayon mga kaigo, uso ngayon ang vlogging sa Facebook, sa TikTok, dito sa YouTube. At nakakita po tayo ng mga simple survey na tinatanong yung mga criminology student kung ano ang pinakamahirap na subject. Tulad nito shout out po pala kay Jofianela. Ewan ko kung paano i-pronounce yan. Sa'yo po yung video na ito. Hiramin muna natin. At ipakita ko po na nag-survey siya ng mga classmate niya siguro kung ano ang pinakamahirap na subjects. So ito panoorin natin. Criminology. Evidence and CDI. Hardest subject in criminology. Evidence and criminal law. One hardest subject in criminology. Hardest subject in criminology. Evidence, drugs. Hardest subject in criminology. Fire. Hardest subject in criminology. Evidence, but Hardest subject in criminology. evidence. Ano hardest subject in criminology? Evidence. Hardest subject in criminology. Arson. Hardest subject sa crime. Arson for you. Arson. Hardest subject in criminology. Hardest subject para sino? Sa crime. Dispute. So nakita nyo naman sa video na majority ng sagot nila na pinakamahirap na subject is yung mga law subjects gaya ng Evidence and Criminal Law Book 1 and 2. So yan mga kaigo, ang isa sa mga basis ko kung bakit ina-align ko ang kursong criminology sa mga mahihirap na kurso. Dahil kasi ang criminology may law subjects po yan. Ang pangalawa mga kaigo na aking basis or reason is, ang kursong criminology kasi
It is a multidisciplinary course or multidisciplinary field. Ibig sabihin kasi mga kaigo, hindi lang pong iisang discipline ang pinapag-aralan sa kursong criminology, kaya instead, it involves other disciplines. So, andyan po yung law na nabanggit natin kanina. Pinapag-aralan din ng criminology student ang psychology, yung physiology, psychiatry, sociology, and other GG na yan. Okay? Kasi mga kaigo, specifically sa criminology program, there are 6 areas kasi na dapat pag-aralan ng isang criminology student. So, sinasabi ko ito na multidisciplinary field or course. Ang una kasi, criminal law and jurisprudence. Yan po yung area 1. Okay? Pangalawa is law enforcement administration. Pinapag-aralan din namin ang law enforcement. Andyan yung criminal detection and investigation. May mga subjects po dyan. Andyan din yung forensic sciences. Okay? Andyan din yung correctional administration. Of course, andyan din yung criminology. Yan po yung ibig kong sabihin na multidisciplinary field. At syempre, obviously mga kaigo, pag marami kang pinapag-aralan, mas mahirap talaga kasi it's very broad kasi. Tignan nyo mga kaigo sa ibang school, meron na po silang kurso na Bachelor of Science in Forensic Science, FS. Ibig sabihin, naka-specific talaga ang pinapag-aralan nila sa forensic science. Siguro darating ang araw na yung 6 areas na ng criminology magiging 6 na course na lang. So, yun lang naman ang masasabi natin. Baka darating talaga ang panahon. Okay? So, yan po ang isang basis ko kung bakit sinasabi ko na mahirap ang kursong criminology. Kasi broad nga ito Okay? Tignan ninyo ang ibang course. Naka-focus talaga sila sa isang discipline or isang field of study. For example, siguro yung pharmacy. Di ba? Naka-focus sila dun sa gamot o nursing, etc. and other courses. Unlike sa criminology course na marami tayong kailangan pag-aralan. Okay, minsan nga nagiging lawyer tayo kasi we are studying law. Minsan nagiging psychologist tayo kasi we are studying human behavior. Minsan nagiging forensic expert tayo kasi we are learning forensic sciences. Minsan nagiging correctional expert tayo kasi we are learning correctional administration and the likes. So yan ang pangalawang basis ko, kung bakit ko nasabi na hinahanay ko ang kursong criminology sa mga mahihirap na kurso. Ito ang last mga kaigo or third reason kung bakit ko nasabi na nakahanay ang kursong criminology sa mga mahihirap na kurso is tignan natin ang national passing rate ng criminology board exam. Although, this 2025, naging maganda po ang rating natin. Kasi noong February 2025, 60.50% po ang rating. And noong August 2025, 51.45%, which is nakalahati and lagpas kalahati. Kaya lang, puntahan natin ang 2024 and 2023. So, titignan natin yung last 3 years. Tignan natin ang February 2024, 48.27. Tsaka yung July-August 2024, that is 49.34. So, sa 2024 national passing rate, hindi man lang po nakalahati. Puntahan natin ang 2023. Noong April 2023, that is 31.84%. And August 2023, that is 32.68%. So, tignan niyo mga kaigo, although may pataas po na trend ang resulta ng board exam, pero tignan niyo ang 2023. Okay? 1/3 lang po ang pumasa. And 2024, kalahati na. Then 2025, medyo lagpas kalahati. I hope nakukuha niyo yung ibig kong sabihin na pwede natin talaga masabi na hindi madali ang kursong criminology dahil nga sa board exam na hindi man lang nakakalahati. Kung ang basis ko po is for the last 3 years board examination. Kaya lang mga kaigo, nakikita natin na pataas po ang resulta. So sana nga patuloy yan. Ibig sabihin nag-improve na rin ang ating mga schools in giving quality education pagdating po sa criminology.